Ang ano po, ang isa pa na narinig ko kanina, yung tungkol sa religion. Meron ho ba kayang kaugnayan sa kahirapan? Yung religion daw ba, Engineer, may kaugnayan sa kahirapan? Meron po, dahil nga masyadong maraming oras ang napuna namin na inaaksaya ng mga Pilipino sa maraming iba-ibang religion na kasi ang ginagawa po nitong mga religion na karamihan parang brainwash nila muna ang mga tao para maging control nila, and then sila na magsasabi ganitong gagawin mo. Parang napuna ko nga po yan. Yeah. Sa ano po namin, sa obserbasyon po namin, dahil kami nandun po sa Amerika, konti lang ang panahon namin sa ano, dahil busy rin kami sa mga Hindi lang lahat po, engineer, Opo. actually ando ng husband ko. The only Filipino sa lugar ng Tucson, Arizona na mekaniko. Since na nandun siya sa area ng mga masasabi daw na retiree place, yung lugar ng Arizona na yan na malapit sa Nogales. Aha. Alam ko yun. Marami pong mga ano dyan, Mexican din, na naka-food stamp. Aha. Naka-food stamp sila. Since ang husband ko, at least kahit pa paano, meron siyang, he's allowed to work as an immigrant. Nakita niya na walang pinagkaiba. Magugutom ka pag ikaw ay tamad. Kaya po ang mga Pilipino sa Amerika nang mamayagpag dahil kaya nilang gawin ang lahat ng trabahong ayaw gawin ng mga locals nila doon. Kaya nga po, sa obserbasyon ng husband ko, hindi lang dyan sa atin ganyan, pati dito nangyayari yan. Masahol pa nga eh. Yun nga. Yung mga kabataan dito, sobra. Kung dyan may mga nabubuntis na 14 years old, masahol pa kanya dito. Meron din, ang immorality dito rampant. Kasi the way they dress up, the way they acted, Western world. Diba ho? Apo. I don't think it has something to do with the religion. Sometimes, ang mga agnostic, more on nandyan na sa lugar ng Western world na yan. Hindi ho ako nagkukuha ng mga religion, po. Apo. Pero, palagay ko po, nasa upbringing, di po ba? Apo. Nasa culture, at yung pagiging Pilipino natin, palibasa tayo ay the only Christian country in Asia, Southeast Asia, I mean. Mas marami sa atin ang sobrang fanatics, I should say, fanatics, na mas susunod sa mga pangaral ng mga pastor, pare, na siguro para sa akin na religion, sa akin na lang yun eh. It's all in the faith. Hindi po ba? Opo. Kaya nga po, na-intrigue ako doon sa from the Constitution to the poverty to the leader of the government. Yun po, lalo na pa ngayon, elections is in the air. Parang sinungaling silang lahat. Parang wala kang mapili kahit isa sa kanila. Yung pangako, matagal ko nang narinig yan. 60 years old na ako eh. Matagal ko nang narinig yan since I voted. Yung nga po, ang kasabihan po, ang magaling na constitution, malalaman mo lang kung paano ang kabuhayan ng mga nakatira doon. Hindi po ba kinopya sa US ang karamihan ng mga ng constitution sa atin? Opo, pero ang dami pong binago na masama, no? Yun nga. Una-una po yung sa election, binago nila yon. Tapos yung tinanggal nila wala yung right to bear arms, ginawa nila na ang gobyerno ang magbibigay ng lisensya.
hindi karapatan ng tao. Malaking diferensya po yung Pribilehiyo sa karapatan. You have the privilege dahil binigyan ka nung government official ng karapatan para may baril ka. Usually yung nangyayari doon, binibigyan lang nila yung malakas sa kanila para makatulong sa kanila. Tapos inaapi nila yung iba dahil wala silang baril. Palagay Malaking ko po, diferensya po yun. Maputol ko po kayo, engineer. Ano? It Opo. happens all over the world. It happens all over the world. Kasi kung yung mga weapon na yan, yung mga abuse of powers, kung ang mga politiko na yan na naka-position or previously positioned, sila ang may kapangyarihan dahil mayroon silang mga bata-bata, kung yung mga malakas na ang kapit nila, kumbaga, sa madaling salitang Tagalog. No? At ang maganda sana, bakit kasi yung two-party system ng eleksyon, ng politika natin, na bago, bakit ang daming mga party list? Bakit saan yung mga pera ng mga taxpayer dyan sa kanila napupunta? Previously, may mga parang mukhang basahang party list dyan na simple. Now, they live in a flashy subdivision. They have their own SUV, AUV. Dyan nga lang po sa Shangri-La, sa Show Boulevard. Maglakad kayo dyan pagka hindi nakakita ka dyan ng Hummer, ng mga tatak, ng mga sasakyan na whoever owns it, yan ba ang naghihirap na Pilipinas? Bakit may mga signature vehicle? Pati dyan sa may Makati dyan, yung sa may Greenbelt. the Fort or whatever, yung mga lugar-lugar dyan, ang mga rich and famous, bakit may mga sasakyan silang ganyan? Akala ko ba ang Pilipinas is a third world country? Wow. Hindi, meron po kahit sa ang pobreng country, syempre may mga mayayaman diyan dahil yumaman sila sa pwesto nila or business nila. Pero yung pong sinabi nyo, tama po yung sabi nyo, lahat ng bansa, yung mga may problema sa baril. Pero doon din nyo po makita ang kaibahan na dahil sa Amerika, ang Americans, meron silang the right to bear arms. Hindi nangyayari yung mga problema nila ng ibang bansa na kagaya nung nangyayari sa kanila. Doon nyo po makikita ang kaigihan ng ano. May reservation dito po. Tingnan ninyo kung sino yung mga nakademanda ngayon na nandyan sa mga listahan ng NBI na gumamit ng weapon. Hindi po ba? Medyo kilala ang mga pangalan. Kilala whoever they are, even a relative of whoever it is, na makikita mo na, pamangkin pala ni ganon. Diba? Oh, well, anyway, thank you very much. It's only my opinion. Yeah, tama po yun. Hindi ba yung ang patuan nung nangyari yung Maguindanao massacre? Nandun siya sa Malacanang. Di ba? Yun ang defense niya. Huwag niyo akong kasuhan dahil nandun ako sa Malacanang nung nangyari yun, sabi niya. Very funny. Kaya nga, it's abuse of power. Kaya dapat yan, yung mga ganyan, talagang ipinakikita na ang batas ng kamay na nararapat sa kanila. At it's a shame. It's a shame. And it's a pity to those na kung sino yung mga nabibiktima. And not to mention, one senator, kahit na na nawawala na ngayon. Good night. Thank you very much. Good night. Thank you for your call. Okay, maraming salamat po, Mrs. Santos ng Kainta.